pag-ibig ng Diyos. Kasi alam ko, kaya tayo kinukure para tayo mabago. At kapag tayo nabago, kalugdan tayo ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay sinasabi ko, ikaw Kristiyano, means you are God's disciple, you are Christ's disciple, pero you always reject yung correction o pagwawasto sa iyong buhay, hindi mo tinatanggap, delikado yung kapatid. Dapat kung nagkamali ka, pagkakamali ka, napagsabihan ka ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, ng pastor mo, ng leader mo, tanggapin mo at magpasalamat ka. Tandaan mo, kapag hindi ka mahal ng pastor mo at ng iyong leader, magkamali ka man, maglaho ka man dyan, hindi ka niya papasin, sasabi siya, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo pumunta sa impero, bahala ka. Hindi ka mahal nun. Pero kapag ang pastor mo, leader mo, pinupuna ka sa mali mo, mahal ka niya. Kapag ang iyong nanay at tatay, ang asawa mo, ang iyong kapatid mo, kaibigan mo, best friend mo, jowa mo, ikaw ay kinurek, pinupuna ka. Ang ibig sabihin nun, mahal ka. Hello? Ang Panginoon, pinuna niya si Peter. Peter, ang dumi ng paa mo, hugasan ko. Sabi ni Peter, never do that to me, Guro. Kasi personal niya yun eh. Pero ang sabi ng Panginoon, Wes, kung ayaw mong pahugasan sa akin ang paa mo, ay nangangulugan, wala tayong ugnayan sa isa't isa. And when Peter heard what Jesus said to him, no? He told Jesus, Lord, wash me from head to foot. But Jesus replied, only thy feet are so dirty. Kaya ang ilamang paang hugasan ko. Mga magulang ko kapatid, tayo, sugano makakilala at maborn-again, maraming nabago sa ating buhay. Hello? Maraming nabago. But whether you accept it or not, hindi tayo perfecto. Kahit tayo nabago, nagkakamali pa rin tayo kasi tao lang tayo. At doon sa ating pagkakamali nyo, doon tayo lilinisin ng Panginoon. Si Peter, malinis na kanyang buong katawan, pero minapas ng Diyos. Malinis na kanyang ulo, malinis na kanyang katawan, pero yung kanyang paa na gabi, kaya yun ang gusto hugasan ng Panginoon. Sa ating buhay, may mga nabago sa atin. Yes, that's good. We're happy. Pero nais ko sabihin sa iyo, mayroong pang ilang aspeto o isa o dalawang aspeto ng iyong buhay o karakter mo na hindi pa nababago na dapat kapag pinuna ka o kinore ka, hindi ka magagalit. Dapat ikagagalak mo. Yan ang tinatawag na a growing Christ disciple loves correction for himself. Hello? But if you always reject correction, you hate correction, means you are not genuine Christ disciple. And if you always reject correction, as I said a while ago, you can never experience the so-called spiritual growth. Hindi ka lalago. But as I said a while ago, if you claim you are Christ's disciple, now you are designed to grow in the Spirit. Hello? So, what we need to do is to accept our fault, our mistakes. So, appreciate yung tinatawag na correction. Pagawas to. Okay? Next. In the book of Proverbs o Kawikaan 11:14, babagsak ang bansa kung ang namumuno nito ay walang gumagabay. Ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang tagumpay. Babagsak daw ang bansa o kung ang namumuno nito ay walang gumagabay. Sabihin, pag sinabing bansa, sa Bible, bayan ng Diyos, mananampalatay ng Panginoon, at kabilang ka sa bansa o bayan ng Diyos. Hello? Kabilang tayo sa bayan ng Diyos. Pero kung ikaw na nasusunod sa sarili, hindi ka nagpapagabay doon sa mga godly people. Doon sa mga ipinadala sa inyo Diyos na pastor o leader para ituwid ka, kung hindi ka nagpapatuwid, babagsak ka. Sabi, mapapahama ka. Hello?
disipulo ng Panginoon, dapat makikita mo siyang lumalago kung siya ay tumatanggap ng pagkatama. Hello? Next. The person who receives correction for his life, no, it is not decreases, increases the level of his spiritual life. Naging decreases. Okay. The person who receives correction for his life increases the level of his spiritual life. Kapag ang isang tao daw ay tumatanggap ng pagkawasto, tumataas ang antas ng kanyang spiritual na buhay. Hello? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, next. Next. Number 2, a true growing disciple of Christ enjoys a life filled with challenges and tests. Hello? Kapag daw sa Tagalog, yung daw tunay na lumalagong disipulo ni Kristo, ini-enjoy niya yung buhay na punong-puno ng mga paghamon at pagsubok. Sino dito ang nagsasabing siya'y Christian o siya'y disipulo ni Kristo, pero pagdating ng mga pagsubok at mga problema sa buhay, nagreklamo? Hello? Nayayamot, gusto na mag-walk out. No? Pagka dumanas ng problema, kapag dumanas ang pagsubok, no? Nagle-left the group na. Nag-walk out na. Hindi na umaattend. Left the group na. A true growing disciple of Christ enjoys a life filled with challenges and testing. Kapag ikaw ay tunay na disipulo ni Kristong lumalago, kapag dumating ang mga pagsubok sa iyong buhay, ang mga hamon sa iyong buhay, hindi ka mag-walk out. Hindi ka magreklamo. Bakit? Kasi ang tunay na lumalago bilang disipulo o Kristiyano o anak ng Diyos, sa halip na siya mag-walk out ng problema, ini-enjoy lang niya ang mga pagsubok at mga hamon sa buhay. Kasi alam na, lahat ng challenges in life, mga trials in life, ito'y pawang mga stepping stone lang niya, utuntungan lang niya para lalong tumaas ang lebelo ng kanyang pananampalataya. Hello? Alapakan natin si Jesus. Next. Next. He does not run away from any kind of severe trials or challenge in life, but he is ready to face and overcome them all. Oh? Instead of run away, no? He does not run away from any kind of severe trials. Hindi siya tumatakbo. Ang isang tunay na lumalagong disipulo ni Kristo, hindi niya tinatakbuhan ang anumang uri ng mabibigat na pagsubok at hamon sa buhay. Hello? Tandaan nyo, walang buhay o walang taong nabubuhay na hindi siya dumanas ng pagsubok at problema. Nung ikaw ay mabuhay sa mundo, nakadesign na sa iyong buhay ang lumakad ka sa gitna ng maraming hamon at pagsubok sa buhay. Bakit idinisign ng Lord yun? Kasi pinangako ng Diyos na kung maniniwala ka sa Kanya, bibigyan ka ng kalakasan at ipaparanas na sa iyo ang Kanyang kapangyarihan para magtagumpay ka. Palakpakan natin si Jesus. Hindi siya tumatakbo sa anumang uri ng mabibigat na pagsubok sa buhay at mga hamon, kundi siya ay hinaharap niya ang mga ito para mapagtagumpay. Hello? Dapat ang mindset ng isang lumalagong Kristiyano o lumalagong disipulo ni Kristo, dapat ang mindset mo, whenever you face any trials or challenges in life, dapat ang mindset mo is to overcome them all. Sabihin na overcome, mapagtagumpay mo, ay, ito na naman. Ang mga chismosa, pinag-chismosa na naman ako. What will you do? Kaya ko ito. Malakas ako. Malakas ako. Kung dito mo kinukuha yung bansa palo-palo mo, babalibahin mo na sila. Ang ibig sabihin, dapat sa mga pagsubok sa iyong buhay, ang tunay na Kristiyano hindi naiirita, kundi ang tunay na Kristiyano o tunay na disipulo ni Kristo, ang mindset niya, eto agad. Grabe, agang-aga, problema
problema agad. Ang aga, ang dami ng bubuwisit. Pero, sa halip na hindi ma-discourage, ang dapat pala, ang maging mindset mo, okay, kaya ko to. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, kaya ko to. Yan. Huwag kang galit, ha? Kaya ko to. Yan. Sabi doon, but he is ready to face and overcome them all. Hello? Sa halip na hindi ma-discourage o magmurmur ka, isa-isip mo, kaya mo ito kasi yun ang dapat at yun ang tama at yun ang totoo. Next. Sa Ecclesiastico, in Ecclesiastes, sabi daw, 2 verse 1 up to 2, anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Sino yung gusto mong lingkod sa Panginoon? Hello? Tanda niya, sabi ng Bible, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, o hindi ang bawat nagsasabi sa akin, ako yung disipulo mo, ay papasok dito sa kanya, kundi yung mga taong gumagawa lamang at sumusunod ng kalooban ng kanyang Ama sumasalangit. Pag sinabing gumagawa, you are serving God. Hello? If you do something before the Lord, if you do something within God's kingdom, means you are serving God. Hello? Pero once you start to serve the Lord, according to the Bible, be ready. Anak, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Humanda ka! Bigyan mo sa kasama, humanda ka. Yan. Maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisira ng loob sa panahon. Okay? Hello? Paano ihanda? Ang sabi doon, paano ihanda? Dapat andun yung natin ng faithfulness o katapatan at katatagan. At huwag masisira ng loob. Don't be discouraged. Hello? Dapat may faithfulness. You must have faithfulness. Faithfulness to God. Though you are experiencing many trials and challenges in life, the best that you can do is just to remain faithful to God. And the Lord is also faithful. Gagawin niya at pinangako niya sa iyo. Okay? Katatagan. Okay, next. Enjoyment. Sabi enjoy. He enjoyed a life filled with challenges and test. What is enjoyment? Enjoyment is the feeling of pleasure that you have when you do something that you like. Hindi pag sinabing enjoyment, tama? Ang daming pagsubok sa buhay bilang isang Kristiyano, enjoy ko ba yun? Paano ko enjoy? Tandaan mo, ha? Mahal niyo ba niyo pagiging Kristiyano? Hello? Gusto niyo ba na kayo ay isang disipulo o naglilingkod sa Panginoon? Ang ibig sabihin, kung mahal niyo at gusto niyo pagiging disipulo ng Kristo, tandaan niyo, mahal niyo at gusto niyo ang inyong ginagawa sa Panginoon. At kung gusto mo ang ginagawa sa Panginoon, ito, pag sinabi enjoyment is the feeling of pleasure that you have when you do something that you like. Ang enjoyment daw ay isang pakiramdam na kung saan na meron ka, okay? Na meron ka kapag yung ginagawa mo ay gusto mo. Hello? Bakit yung mga mag-asawahan? No? Pag ginagagawa ng bata, gusto-gusto. Hello, ba? Pero pagka madami ng anak, nag-aaway na. Nagsisisihan na. Pero may mga tao naman, mag-asawa, naggawa ng bata, in-enjoy nilang pagkagawa ng bata, nung lumabas yung bata, pangit! Pero, kahit pangit, maganda pala sa kanila, inaalagaan nila, mahal pala kasi gusto nila ka na ginagawa. Kagaya sa atin, pag sinabing enjoyment, no? Ito yung pakiramdam o feeling na meron ka. Okay? Na meron ka kapag ginagawa mo isang bagay na gusto mo. Gusto nyo ba na kayo dumadal sa gawain ng Lord? Gusto nyo ba kayo sumusunod sa Panginoon? Gusto nyo ba kayo naglilingkod sa Diyos? Gusto nyo bang maanasa ng Panginoon? Gusto nyo ba kayo nakikinig na kanyang salita? Gusto nyo ba kayo binabagay ang salita?
Yan ang enjoyment. At kapag na-enjoy mo, when you enjoy those things, hello, you will never be discouraged. Once you face severe trials or the so-called challenges in life, you will remain happy. Why? Because you enjoy what you are doing. You enjoy what you are doing because you love, you like what you are doing. Hello, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, next. Number 3, growing Christ's disciple does not dwell in the past. Rather, his life is freely moving forward. Kapag ikaw ay isang lumalagong Kristiyano, kapag ikaw bilang disipulo ni Kristo, na nag-umpisa mong maranasan ngayon ang paglagong spiritual, ito yung sa palatandaan. Sabi doon, yung daw lumalagong disipulo ni Kristo, hindi daw ito nananatili sa nakaraan, kundi ang buhay niya ay malayang nakagagalaw. Nag-forward. Umaabante. Kumbaga, ito yung lugar na dati. Wala na siya rito. Nag-move forward, step forward na siya. Hello? Ang isang tunay na disipulo ni Kristo, ang palatandaan, isa sa palatandaan kung bakit siya lumalago, kapag nakita mo siya na hindi na siya taong nagtatanim ng sama ng loob sa nakaraan. Isang taong napatawad mo na, huwag mo nang ulit-ulitin pa. Isang taong nakagawa sa inang masama, huwag mo na lang ikwento pa. Na para bang galing na galing ka pa, mag-move on ka na. Ang isang tunay na disipulo ni Kristong malago sa panampalataya, madali siyang maka-move on sa mga problema. Sa mga difficulties in life. Nag-move forward agad siya. Ha? Okay. Pag sinabing disipulo ni Kristo, hindi ka nananatili sa nakaraan, kundi pagkos yung buhay mo ay malaya na nakaka-move forward. Malaya siyang umaabante. Sabi, iniiwan niya yung anumang lugar na kung saan doon siya nadapa. Kung dati ikaw'y ganon, dapat ngayon, ikaw ngayon ay hindi na ganon. Dapat ganito ka na ngayon. Hello? Nakakita ko ng isang tao, patutuo lang naman, na siya ay sa kanyang tatlong magkakapatid, siya lang hindi nakatapos. Nung araw, nung mamatay ang kanyang tatay, nag-iwan ng malaking kayamanan. Kasi nakatanggap ng benefits yung kanyang tatay nung mamatay. Kasi matagal nag-citizen sa Guam, nagtrabaho siya sa malaking kumpanya, tumanggap sila ng buwan ng malaking pera nung mamatay yung tatay niya. Ay nung maliliit pa sila, mga bata pa sila. Ano nangyari? Yung kanyang nanay, nilustay. Bisyo, inom, ng lalaki, kung anong ginawa, sugal pa yata. Alam nyo, naubos si kayamanan. At nung siya matanda na lumaki, hanggang sa matanda na, sinisisi niya lagi ang kanyang nanay. Sabi, alam mo, Ochi, Mami, hindi lang yun talaga gano'n. Dapat hindi ako gano'n, dapat nakatapos ako, sabi sa kanya. Oy, sabi ko sa kanya ganito, hindi ka nakatapos, kasi gano'n ang ginawa nanay mo. Eh bakit yung dalawang kapatid mo nakatapos? Kasi kahit gano'n ang ginawa ng nanay mo, yung dalawang kapatid mo nagsikap sa kanilang sarili. Hindi na nila pinasa ang bigat ng ginawa ng kanilang nanay, ng inyong nanay, kundi ang ginawa, nag-move forward, gumawa sila ng mga bagong bagay sa sarili. Dapat gano'n ang ginawa mo. Ay, yung matanda na siya may ubani na, sinarmo na ko siya. Bakit? Hanggang ngayon, inuulit-ulit pa niya yung nakaraan. Bakit? Kasi hindi naman siya talaga Kristiyano. Ngayon, ikaw bilang disipulo ni Kristo, tatandaan mo, bilang ikinakakilala sa Panginoon, tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang sariling tagapagligtas. Kasama sa pagiging Kristiyano, ang iwanan mo na ang iyong pangit na nakaraan. Mag-move forward ka na. Ano mo sa katabi mo? Move forward. Sabi sa katabi mo, mag-move on ka na. Mag-move on ka na. Okay. Next. In the book of Isaiah, 43 verse 8 up to 19. Ito ang sabi, bakit kayo ha? Ito ang sabi niya, ilipin mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong
gagawa ako ng 100. Ba't nawala? Gagawa ako ng 100 sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Sabi ko, hindi mo ba nakita? Ngayong kahit Kristiyano na, ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon. Ikaw hindi nagkapo Panginoon. Hindi mo ba nakita mga bagong bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Actually, maraming bagay na tinanggap tayo, maraming bagay na tinanggap natin sa Panginoon, mga bagong bagay. Antay lang kung bakit hindi mo ma-appreciate, kung bakit hindi mo makita mga bagong bagay na yan, kung bakit hindi mo ma-appreciate, kasi nga, nagdudwal ka lagi in the past. Hello? Hindi mo patawad ang sarili mo, hindi mo patawad ang iyong kapitbahay. Okay, next. Growing in your spiritual life means that you receive new things from God that overcome the former things you had in your past life. Sa Tagalog, yun, ang paglago daw sa spiritual na buhay ay nangangahulugan na tumanggap ka ng mga bagong bagay sa Panginoon, na ang mga bagong bagay na yan ay tumadaig o tinatalo niya ang mga lumang bagay na meron ka sa nakaraan. Hello? Tanda niya ha? If you really appreciate new things from God, no? You may easily forget the former things. Yung old things. Sa iyong, pag na-appreciate mo yung mga bagong bagay mula sa Panginoon, tandaan mo, madali mong malilimutan ang mga pangit na bagay sa iyong buhay. Kasi yung mga bagong bagay na galing sa Diyos, this is more powerful. Ito yung mas powerful. Hello? Mas powerful ito sa nakaraan. Pag sinabing bagong bagay galing kay Kristo, no? Ito ay mas makapangyarihan sa mga lumang bagay na nagpapagsak sa iyong buhay. Hello? Yung mga bagong bagay na nasa sa iyo ngayon ay pinigay ni Kristo, especially ang buhay na walang hanggan, ang kalakasan na gagaling kay Kristo, ang kapayapaan, hello? Ang pag-ibig, kayang daigin nito ang iyong mapait na nakaraan. Kayang daigin nito ang tuot na nararamdaman mo sa iyong kamag-anak, sa iyong kaibigan na gumawa sa iyo ng pangit noong nakaraan. Hello? Palakpakan natin sa Jesus. Next. Number 4, patapos na tayo, a spiritually growing disciple is always prepared to face and bear any responsibility within the ministry that the Lord has entrusted to you. Ganito yan, kapatid. Yun daw lumalago sa spiritual na disipulo ng Diyos ay palagi daw handang humarap at magbuhat ng anumang responsibilidad o tungkulin sa loob ng ministry na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Hello? Kapatid, na ano ba ang ating ginagawa? Ang ating ginagawa, tayo ay sumusunod sa Panginoon. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Nagkagather tayo dito para tayo lumakas sa pananampalataya. At ito yung ministeryo tinatawag. Hello? Ang church na ito ay isang ministry ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay malagong Kristiyano, dapat sa panahon ito, hindi lang ako ang nagbubuhat ng responsibilidad dito. Dapat ikaw din. Dapat natulong ka sa tinatanggap pangangailangan ng church. Hello? Dapat pag nakita mo ang leader mo, si pastor mo na umahayo, dapat tumutulong ka. Dapat ikaw mismo nag-iisip sa kanila, ano kayang magagawa ko, Panginoon, sa mga araw ito, sa panahon ito? Ano kayang magagawa kong the best o isang bagay na may tutulong ko sa ministry? Paano kayo matutulong ka si pastor, si leader? Hello? Minsan nakikita mo ang pastor mo, ang leader mo, ang daming hawak na Bible study, pero nakaupo ka lang. Hello? Mas priority mo yung pag-aaral mo, yung school mo, yung trabaho mo, yung business mo. Yes, that's good. Okay yun. Walang problema. Blessing yan. Pero kahit busy ka sa mga bagay na ito, kahit magkapit ka pa ng maraming achievements in life, kahit yumaman ka, sabi ng Bible, kung ang kaisa-isa mong kaluluwa ay mapapahamak ka sa impyerno, wala rin kabuluhan. At mapapahamak ang iyong kaluluwa sa impyerno kapag hindi mo ginawang priority o top priority o first priority si Jesus sa iyong buhay. At
hindi mo pa pwede sabihin ng top priority mo, first priority is Jesus sa kanyang buhay, if you always ignore God's ministry. And if you always ignore God's ministry, means you are not growing spiritually. You can't be called a genuine disciple of Christ. Because the genuine disciple of Christ grows spiritually. Hello? Palakpakan natin si Jesus. Ang lumalago daw na disipulo ni Kristo, laging handa na humarap at magbuhat ng responsibilidad sa ministry. Kapatid, marami tayong pwedeng gawin. Lahat tayo tinawag ng Panginoon at hindi ako naniniwala ng pagkatawad sa Panginoon, wala na. Ano yung sabi nun? Halika! Tinatawag kita dito! Para pagdating Lord, ano po yun? Wala nang. Ang Lord ay hindi mangmang. Siya ay matalino, alam niya kanyang ginagawa, at meron siya mga bagay na handa sa atin. Kaya ka narito para gawin mo ang mga bagay na pinapagawa sa iyo. Si Pastor, pagod na pagod sa pag-invite. Dapat ikaw nag-i-invite din. Minsan pupunta ka sa Diyos, bakit ang daming wala? Ang daming wala, ang daming sinasabi, pero hindi ka naman nag-i-invite. May disciples ka, pinabalaan mo. Hello? Hindi nyo lang naiintindihan ang damdamin ng isang pastor. Kapag nakita niya ang mga kapwa niya, disipulo ng Panginoon, walang ginagawa sa ministry, hindi nagbubuhat ng responsibilidad sa loob ng church. Hindi humaharap sa mga responsibilidad at hindi nagbubuhat, hindi tumutulong. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang unang-unang dapat nating buhatin dito sa ministry ng Panginoon ay ang burden ng pangangaral ng mabuting balita. Iniutos ng Lord sa Matthew 28, verse 9 to 20, bago siya pumunta ng langit, sabi niya, all the powers in heaven and on earth has been given unto me, and because of that, I am commanding all of you to go into all the nations, preach my word, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey in everything I have commanded you, and make them all my disciples. Sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ibinigay niya sa akin, dahil ito, inuutos ako kayo, humana kayo, mag-aral kayo, mag-disciple kayo, mag-multiply kayo. Hello? And yet, wala ka pang ginagawa. Ang mga disciples mo nang halat na. Hindi ka marunong mag-disciple, hindi ka marunong, ay tamad ka mag-share ng mabuting balita sa kaklase mo, pero kapag nasa loob ka ng church, walang tingin ang buwanga mo sa kadadagdag sa katabi mo. Hello? Nagpipres si pastor, nagpipres ka din sa katabi mo. Ganun ba yan? Kaya mga magulang at kapatid, ang isa sa tungkulin ng lumalagong Kristiyano o disipulo, marunong din siyang tumulong at magbuhat sa responsibilidad sa loob ng ministeryo ng kanyang kinabibilangan. Dahil alam mo ba, ang ministeryo ng Panginoon, i-design niya ito para mapagpala ang bawat membro at dumadalo nito. Bakit? Dito sa ating ministry, marami tayong tinatawag ng spiritual activity, just like prayer meeting. And whenever we have prayer meeting, we have prayer meeting every Thursday. And we always pray for all your needs. Kaya huwag kang magtaka kung bakit pinagpapala ka ng Panginoon kahit pasaway ka. Kasi sa likod ng iyong mga pagpapala, naroon ang mga leaders at mga pastor na lumuluhod para ibigay sa iyo. Hello? Pagpalain ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Next. In Philippians 1:20, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan sa Kristo. Sabi niya, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magkulang. Sige, sabihin mo, huwag kang magkulang. Sabi huwag ka magkulang, dapat ginagawa mo ang iyong responsibilidad sa Panginoon. Dapat ginagawa mo ang ipinapagawa sa iyong Panginoon. Hindi ka dapat magkulang. Hello? Para pagharap mo sa Diyos, hindi ka mananagot. Next. A spiritually growing disciple prefers to serve rather than be served. Yun daw isang lumalagong disipulo ni Kristo, hindi daw siya para paglingkuran, kundi para siya ay maglingkod. Hello?
Pag ikaw ay lumalago, ito makikita mo. Yung mga leaders na mga immature, makikita mo yan. Yung mga leaders na hindi malago, yung mga disipulo hindi malago, ito yan. Gusto nila sila ay boss. Hello? Utos dito, gawin mo ito, gawin mo yan, gawin mo ito, gawin mo yan. Pag nakakita kayo, hindi malago yan. Pero pag nakita mo ka ito, gawin natin ito, gawin natin ito. O ako na lang, ako na lang. Malago yan. Kasi ang tunay na lumalago na Kristiyano o disipulo o tagasunod ni Kristo, ang nais niya ay maglingkod, hindi para maglingkuran. Ang gusto niya ay maging lingkod, hindi para maging boss. Hello? Next. Lastly, a spiritually growing disciples has excellence in all aspects of his personality. Yun daw, lumalagong disciple sa spiritual ay merong kahusayan sa lahat ng aspeto ng kanyang pagkatao. Kasi ganito yan. Pag damor na nakikinig pa ba kayo? Damor na lumalago ka sa pananampalataya, damor na sinasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Nararanasan mo ang kapuspusan ng kanyang banal na Espiritu. You experience the fullness of His Spirit. At kapag ang fullness, if the fullness of God's Spirit is in you, you will become excellent. Hello? You experience excellence. Yung kahusayan. Kasi, the Holy Spirit leads you. Inililid ka ng Holy Spirit. Next. Because while our spiritual lives continues to grow, we are also experiencing real development in all aspects of our lives or personality. Sa Tagalog, dahil habang ang spiritual daw nating buhay ay lumalago, ano? Tayo daw ay nakakaranas din ng tunay na pag-unlad sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Hello? Kaya ang maraming mga tao hanggang ngayon, hindi pa nadidevelop ang bawat aspeto ng kanyang pagkatao. Hindi pa na-improve kasi nga, hindi siya nakikinig sa Panginoon. Kasi nga, hindi siya lumalago sa spiritual ng buhay. Kaya mga anak ko, sinasabihan ko, dapat makita sa inyo ang kahusayan, maging sharp kayo sa lahat ng bagay. Kasi isa sa palatandaan na lumalago ka sa spiritual mong pamumuhay, humuhusay ka o gumagaling ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kasi kung lumalago ka sa pananampalataya, ibig sabihin, ang Holy Spirit ay naghahari sa bawat aspeto ng iyong buhay. At kung ang Holy Spirit ay naghahari sa bawat aspeto ng iyong buhay, meron kang excellence o nagiging excellent ka sa bawat aspeto ng iyong buhay. Hello? Palakpakan natin si Jesus. Kasi mga estudyante, kahit ang estudyante makapasa, makakuha ng maraming points at score or tumas ang marka, pero galing naman sa pandaraya, masasabi mo magaling yun? Hello? Halimbawa ito, 1 versus 2 o 3. Yung 2 o 3, dahil alam nila nasa kanilang Holy Spirit, kahit gano'n lang nakuha nila, masaya sila kasi at least hindi sila nandaya. Pero yung uno, dahil hindi ka malago sa spiritual world, wala kang takot sa Panginoon, ipinandaya mo. Sino kaya mas magaling? Kung hindi ka nandaya, baka kahit 5, wala ka. Pero ito mga tanong, 2 o 3, dahil sa sila nag-aral, nag-aral sila, dahil ayaw nilang mandaya. Sasabihin, yung isang aspeto ng kanilang buhay na yun, mahusay. Hindi sila nandaya. Faithful sila. At dahil biniyayaan sila ng Lord, kahit sila hindi gaano kagalingan, biniyayaan sila magandang 2 o 3. At least pasado. Clear conscience. Hindi ka guilty. Na pagdating ng araw, hindi mo sasabihin, sisingilin ito sa Diyos ko pagbabayaran. Kasi malinis ang konsensya mo. Dahil lumalago ka sa spiritual ng buhay, yung excellence o yung naging excellent ka doon sa area na yung buhay na dapat ka maging faithful. So, hindi ka nandaya. Nag-aral ka. Nakuha ka ng 2 o 3. Pasado pa rin. Pero yung uno, dahil nandaya, pagdating ng araw sabi ng Bible. Sabi ng Bible, sa
nagagawa sa kanya.